Sa loob ng kwarto sa likuran ko, nagaganap ang mga diskusyon na maaring magdikta ng magiging daloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May nilalaman nga ba ng buhay sa kwartong yan? Ako po si Dwight De Leon ng Rappler. Nandito po tayo ngayon sa Senado kung saan ikatlong araw na ng pre-trial proceedings. From a coverage standpoint, as a reporter, boring po ang pre-trial. Ang pinakakumakain ng oras ay ang pagmamarka ng ebidensya na maaaring ipresenta ng magkabilang panig. Hindi po ibig sabihin na admissible yon. Way lang yon ng korte para iorganisa ang kaso at para mabawasan ang mga sorpresa sa trial proper. Dahil closed door ang pre-trial, umaasa lang tayo sa panahanahang updates from the prosecution, the defense team, tsaka clerk of court. Here are the things that we know so far. Una, as expected, salungat ang dalawang panig kung gaano magiging katagal ang trial. Ang gusto ng prosecution, 62 days. Ang defense team, 30 days lang. Hypothetically, kung 4 days a week ang trial at magsisimula ito July 6, the trial could last until October or November, yan ay kung masusunod ang prosecution. The trial is political theater. All of VP Sara's dirty laundry will be aired and it has the potential to impact her survey numbers heading to 2028 kahit pa bakwit siya. Number 2, may dose-dose ng common witnesses ang prosecution at ang defense. Kabilang dyan si Ramil Madriaga, Sonny Trillanes at Ombudsman Boying Rimulya. Ang hiling ng prosekusyon sa korte, pwersahin ang depensang specify ang mga testigo. Tila raw kasi ina-adopt lang ng depensa ang listahan ng prosekusyon. Tatratuhin ba sila ang hostile witnesses ng depensa? The defense's list also includes unidentified Malacanang officials or employees, and yes, even members of the media. Inalmahan naman ng depensa ang akusasyong ginagaya lang nila ang listahan ng prosekusyon dahil magkasabay lang naman daw silang nagsumite ng kanilang pre-trial briefs. Number 3, hindi malinaw ang extent ng tensyon sa pre-trial. May lumabas kasing ulat noong nakaraang linggo saying na nilamon ng buhay ng defense team si lead prosecutor Jinky Luistro. Pinabulaanan niya ito and said the prosecution came prepared. Niraise daw kasi ng defense team iyong usapin tungkol sa pagpapababa ng bilang ng botong kailangan para makonvict si VP Sara. Ang giit ng prosekusyon, hindi kakulangan ng kahandaan ang kanilang refusal na hindi magkomento sa manifestations ng depensa. Defense lawyer Michael Poa also downplayed the supposed tension. Normal lang naman daw magkaroon ng pagtatalo sa dalawang panig sa ganitong bahagi ng proseso. While we in the media can only rely on insider information and accounts from both prosecution and the defense, ang sigurado ang magiging outcome ng pre-trial proceedings ay ilalatag sa pre-trial order na siyang magsisilbing gabay kung paano dadaloy ang paglilitis. For more stories like this, visit the Rappler website or download the Rappler app.